Amen. So, ang word ni Lord na inimpress po sa akin is coming from Isaiah chapter 40, verses 30 to 31. Amen. I believe that this verse is very familiar po about isa po sa atin. Amen. Verse 30 says, even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not weary. They will walk and not be faint. Tayo po yung manalangin panandalian. Lord, Father God, Lord, maraming salamat sa gabi ito. We believe, Lord, that as we pray tonight, Panginoon God, Lord, as we step our foot, Panginoon, Father God, in this sanctuary tonight, Panginoon, we believe that each and everyone's heart who are here tonight, Panginoon, ay nilagay niyo po ang desire to worship you and to serve you through this prayer worship service, Panginoon. At ganoon din, Lord, Father God, that you have put in our hearts, Lord, that hope, Panginoon, that every prayer, Lord, na aming pong babanggitin sa gabi ito, Panginoon, ay inyo pong marinig at magkaroon po ng katuparan, Panginoon. Amen. Thank you, Lord God. And we pray, Lord Father God, that indeed, Lord, your Holy Spirit, Lord Father God, is in the midst of us, Panginoon, sa gabi ito, Panginoon. We invite your Holy Spirit. May your anointing be upon me, Lord Father. Gamitin niyo lang po ako, Panginoon, sa vessel of your word, Panginoon God, Lord. At hayaan niyo po, Lord Father God, na hindi po makita ang aking kahinaan pagkos, Lord Father God, ay makita po ang iyong holiness. Amen. At faithfulness, Lord, sa aming pong buhay. We praise you, God, in Jesus' name. Amen. Amen. Pinamagatan ko po itong hope in the Lord. Amen. So what does hope in the Lord is all about? Bago po natin sagutin yun, atin munang alamin yung meaning ng hope. Sabi po rito, to cherish a desire of anticipation. To want something to happen. So ito yung chine-cherish mo, you are longing for this, you are anticipating for this, na gusto mo mangyari sa iyong buhay. Amen. To desire with expectation or fulfillment. To expect with confidence and trust. Of course, when you're hoping something, you have that confidence and trust in your heart. The problem is, kung kanino ka ngayon The trust. nagdudwell ng trust mo or confidence. Amen. Tayo pong mga Kristiyano, marami po tayong dinidesire, mga hinuhope sa ating pong buhay. Marami tayong ine-expect. Amen. So, sa ating pong mga OFW, we all know na at first, the very reason why we are here is for our families. Tama po ba? Na magkaroon po ng magandang future ang family natin. Yun ang dinidesire natin. Sa mabas, dinidesire natin na magkaroon ng bahay. Makapatayo ng bahay, ng properties. Di ba? Sa mabas, dinidesire natin healing. Di ba? Kung meron tayong sakit na nararamdaman na matagal na natin dinaramdam ito. Amen? So, ano pa? Restoration sa family natin, kung meron tayong mga family problems na ongoing sa ating pong families. Financial breakthrough. Yung iba nagdi-desire din na makapag-asawa, makapag-boyfriend, magkaroon ng partner. Amen. So, yung iba naman, nagdi-desire na dumating na yung sweldo. Ito yung concern natin minsan, di ba? Asan na yung sweldo? Asan na siya, di ba? Kapag nami-miss na natin yung sweldo na dumating. So, mapapansin po natin na habang tayo po ay nabubuhay, amen, ang dami nating gustong mangyari sa ating pong buhay, sa ating pong family. Minsan sabi ng iba, kapag ang tagal lang dumating or hindi dumadating is parang pangarap na lang. Narinig na po ba natin yun? Amen. And maybe to some of us ay malapit nang bumigay. Kunting-kunti na lang malapit nang bumitaw. Alam niyo po ba na alam ng Diyos na minsan tayo ay napapagod
Sabi diyan sa verse 30, sabi diyan, even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. So mapapansin natin diyan, mga youths, sino yung mga youths? Yung mga medyo malalakas pa. Kumbaga yung mga malalakas pa malalakas pa ang tuhod. Mga bata pa, kumbaga, diba, sabi nila. Sabi nga nila, kalabaw man din, napapagod din. So alam pala ng Lord yon. But this is the good thing. But those who hope in the Lord will renew their strength. So sinasabi po dyan, to whom we shall dwell our hope, or rely our hope. It's come from the Lord. Amen. 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 And this is the promise. But those who hope in the Lord shall renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary and tired. They will walk, not be faint. Kapag nasa Diyos daw tayo, nasa Lord daw tayo, hindi niya tayo pababayaan. Siya ang source ng ating kalakasan. Siya ang source ng ating restoration. Amen. If we put our hopes and desires in the Lord, we assure a strong foundation. Amen po ba? A foundation that Christ built on the rock. Tinayo niya sa bato. Amen. At hindi siya sa Buhangin. sand. Praise the Lord. Na kahit minsan, tayo man din ay napapagod, no? Alam ng Lord yun. Minsan may mga pinapangarap natin, it comes in the opposite way na binibigay ng Lord. Hindi yung inaasam natin, di ba? Mga applications natin, mga plans natin sa buhay. Amen. In Psalms chapter 146 verse 3, sabi dyan, never put your trust in princes, human beings who cannot save. When their spirits departs, they renew to ground. On the very day, their plans come to nothing. Ano po yung sinasabi rito? Minsan, tayo po, kahit man din tayo mga Kristiyano, sometimes it's not a default na kapag may kailangan tayo, kapag meron tayong gusto o inaasam, is nagdedepende tayo sa tao. Amen. Sometimes I am guilty of it, or nagdedepende tayo sa isang sitwasyon na hindi sa Lord. Minsan nakakalimutan nating lumapit muna sa Lord, which it should not be. Dapat ang default natin ay sa Lord. Amen. Amen. Verse 5, chapter 146 pa rin. Blessed are those whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord, their God. Bakit? He is the maker of heaven and earth, the sea, and everything in them. He remains faithful forever. Amen. Habang inaaral ko po ito kagabi, it's very timely dun sa ating pambansang Pilipinas. Di ba mag-election na naman? Amen. So, makikita nyo sa social media, flooded ng kung sino-sino sinusuportahan, makakaliwa, makadilawan, di ba? Not knowingly na yung sinusuportahan nila is hindi mo siya talagang mapagdependehan. Bakit? Kasi tao lang sila. Di ba, ang dami ng administrasyon, politicians, namuno sa atin na pinagkatiwalaan natin. We expected them na iangat ang buhay sa Pilipinas or economy ng Pilipinas or gumanda ang buhay. Anong nangyari? Di ba? Madami doon sa pangako nila ay hindi natupad. So, pinapaalalahan tayo ng Lord dito that we should not put our trust sa tao, but only to our God, the maker of heaven and earth, because He remains faithful Amen. forever. Amen. So, nung nag-birthday yung nanay ni Mrs., lagi kong inaasar kasi yung gusto kong iboto nila is ayaw nila.
Hindi ko na babanggitin kasi baka ayaw nyo rin. Oo, kumbaga, ano rin siya, crowd favorite din siya sa Pilipinas. Kumbaga, dahil may sinusuportahan itong gustong-gusto ng majority ng Filipinos, tatakbo siya bilang senador ulit. So sabi ko, Ma, huwag mong kalimutan ito si ganito, ganyan. Ay, hindi pwede, sabi niya. Ano yan? Ang amo niyan ang amo niyan dito, nagmumura, ang amo niyan durugista, sabi niya. So, although alam ko naman na hindi ko dapat siya diktahan. Okay? Amen. And hindi dapat magtiwala sa Lord. Kumbaga, inaano ko lang, binibiro ko lang siya. Amen. Having hope in the Lord is not easy. Tama po ba? Amen. Madali lang sabihin na parang nag-i-slice lang sa cake, tapos tutusokin mo gano'n, tapos kakainin mo, tapos lulunukin. Di ba ang cake, ang bilis lang kainin? Hindi daw po gano'n. Amen. In order for us to observe the genuine hope in the Lord is that we must go to a process in which, ito ginawa ko lang po ito, sarili ko lang po itong acronym of hope. First letter H, humility. Amen. Surrendering everything is a form of humility. Amen. We must acknowledge that without Him, we are nothing. John 15 verse 5 says, I am the vine, your branches. He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. So it should start from us. Yung heart natin dapat maalis yung pride. Na kaya ko ito, malakas ako by my own, kaya ni kuya ito, kaya ni presidente ito, kaya ni Mrs. ito. Amen. We must acknowledge that we are nothing by surrendering everything to the Lord. Second, letter O. When we say we are humble, we also, praise God, we need to obey the Lord. Psalms 37 verse 4 says, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Delighting ourselves is doing the things for the Lord. Amen. Amen. Kahit napuyat, ayan, naisip ko kanina, kahit napuyat, kahit napagod, if it's for the Lord, walang lugi, walang tapon sa ating pong Panginoon. Amen. Next letter P. Because we are obey, we should persevere. Naman. Sumusunod nga tayo, pero puro murmur naman. Ang bilis-bilis naman magalit, ang bilis-bilis naman magsawa. Amen. We should persevere for the service of the Lord. James chapter 1 verse 12, blessed is the one who perseveres when under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life. And the Lord has promised to those who love Him. Amen. So we must persevere in the Lord. Alam niyo po, si Sarah, di ba? Kung tayo ay naghintay tayo ng ilang araw lang na madili ang sweldo natin, o ilang araw lang na hindi natin makamit yung inaasam natin, no? O ilang taon. Come to think of it, si Sarah, di ba? 99 years old na sila. And not only that, yung talagang age nila is impossible na eh. Di ba? So, they believe, no? That nothing is impossible. Amen. With God. Amen. So, we are encouraged with this one na, yes, matagal nga yung pinapanalangin natin, but the grace of the Lord ay andun. Amen. Diba? Praise the Lord. Hallelujah. And last but not the least, letter E. So, tingnan niyo po ano po. We should be excited. Excited. Diba? Kasi yung in-hope natin, excited tayo eh. Amen. Amen. Jeremiah 29:11. Anong sabi niya dyan? For I know the plans I have for you. Plans to prosper you. Plans to give you hope Ano future? and future. Alam niyo po, naisip ko rin kanina yung pag-uwi ko, di ba?
Yung anak po natin pag umuwi tayo, they are so excited. Kung gaano excitement natin, they are so excited as well. Bakit? Especially pag mga bata. Kasi alam nila, meron tayong bit-bit. Anong klaseng tatay ka kung wala kang bit-bit pag uwi, di ba? Praise the Lord. So ganun din po tayo, no? Alam po natin, we are so excited for giving our hope to the Lord. That something good and better will happen to us. Amen. Praise the Lord. So let's just put our hope in the Lord. Sabi nga po kanina, it's not easy. Mahirap, but by the grace of God, no? Siya po ang magpapalakas sa atin. Amen. Amen. Praise the Lord. So tayo po manalangin